Po ba kayo nakaaway at ang taong ito ay talaga naman nagbibigay ng sakripisyo sa buhay ninyo at sa inyo pong buong pamilya? Mainam po ay gawin niyo po ito upang sa ganon, kung naman ang mga ginawa niya sa inyo ay babalik po sa kanila. Pero ito ay siguraduhin ninyo na siya po may pagkakasala sa inyo kaysa kayo po may gagawa ng ganitong sitwasyon. Kasi kapag ikaw gumawa, mga bossing ko, maaaring sa inyo ang balik po nito. Pero kung halimbawa, ang taong ito ay talaga namang ang anak ninyo apektado na or kayo mismo ay apektado na sa ginagawa po niya at talaga naman nakaka-pressure na, mainam na gawin niyo po ito. Basta mas mainam, mga bossing ko, na gagawin niyo po ito dahil nape-pressure ka na at siya nagsimula ng away ninyo. Huwag kang gagawa ng ganito nang ikaw po mismo ang gagawa ng kalokohan sa kanya kasi may balik po yan na karma. Kumbaga kung ano lang yung binigay niyang paghihirap sa inyo at sakripisyo ay babalik sa kanila kung kayo po, mga bossing ko, ay ginagawa ng ganito. Pero kung wala naman yung ginagawa, wala rin pong mapapala, wala rin, kumbaga yung gagawin niyo po ito, wala din pong magiging resulta sa kanya kung wala naman siyang ginagawa na akala nyo lamang. Wala naman po, kaya huwag kayong mag-alala. Pero kung talaga naman siya may ginagawang kalokohan, kung ano yung kalokohan na ginawa niya sa inyo, babalik sa kanya. Ngayon pa, mga bossing, pwede nyo rin itong gawin sa kabit ng inyong karelasyon or kaya huwag na muna sa kasintahan. Kasi kasintahan mo pa yun eh. Malaki pa ang chance na magkahiwalay kayo. Ngayon pa, mga bossing ko, eto. Kumuha ka ng isang malinis na papel. Tupiin nyo po ito, mga bossing ko. At isulat nyo dito ang pangalan ng tao na nananalbahi sa inyo, mga bossing. Kapag tapos nyo po itong isulat, mga bossing ko, mas mainam, mga bossing ko, na gustutin nyo po ito, mga bossing ko, na mula sa inyo pong puso, na parang kung ano yung emosyon ninyo, yung galit ninyo, na ginawa sa inyo, mga bossing ko, ay sabihin nyo po dito, na kung ano man, basta ano man po yan, bawal na siguro sabihin po dito. Basta kung ano man po yung ginawa sa inyong kasalbahihan, habang ito po ay ginugusot-gusot yung ganyan, nilalamukos, yung galit po ninyo, dito nyo na ibuhos, mga bossing ko. At pagkatapos, ihagis nyo to sa sahig at apak-apakan. At pagkatapos, habang inaapak-apakan nyo, paulit-ulit nyo na sinasabi ko ano yung emosyon na ginawa po sa inyo, mga bossing. Ito pa, mga bossing ko, ay gagawin nyo lamang kapag yung taong ito ay sobra-sobra na ginawa sa inyo. Pero, yung mga salita, huwag na kayong papatol. Halimbawa, may tao na ang daming masasakit na salita na sinabi sa inyo, huwag nyo silang papansinin. Kasi may balik din naman po yun. Malalahiran sila. Halimbawa, sinabi ganyan ka, magiging ganun siya higit pa. Huwag ko na lang papatol. Hayaan mo na lang na itaas ang, kumbaga, kasi ganun po yun eh. Malalahiran ka. May karma po yun na balik. Lalo na kung matitindi ang mga salitain. Marami na sa akin ng ganyan pangyayari. Pinupusuan-pusuan ko lang, hindi ko na siya ginagantihan ng salita. Ano po mga naganap. Kaya magaganap po yan, mga bossing ko, lalo na kung ikaw po ay wala rin namang ginagawang ano sa kanya, bahala na po yung itaas ko naman ang ganti. Ngayon po, mga bossing, itong aking tinuturo ay para po, mga bossing ko, sa kayo ay naagrabyado. Pero kung kayo mang-aagrabyado at gagawa ng ganito, may karma po yan sa inyo, huwag niyong gagawin. Ngayon po, mga bossing, or kaya kung ikaw ay may mga anak, na nape-pressure na dahil lagi nag-away ng inyong karelasyon. Meron pong iba na yung inyong karelasyon, gawin nyo to sa kanya. Doon sa kabit ng inyong karelasyon. Pero kung ikaw ay pang number 10, huwag kang gagawa ng ganito, may karma po yun. O mga boss, pinaalala ko lamang, ito po isa sa mga subok na. Upang sa ganon, kung ano man po yung mga pagsubok na pinagdadaanan ay kaagad pong malampasan, mga bossing. At bumalik ka agad kung sino man yung tao na nagpapa-pressure po sa inyo, bumalik sa kanila kung ano man ginawa sa inyo. Thank you po.